Eksplosibo. Bagsakan ng mga nakaw na cellphone at gadgets na sinusupply ng mga sindikato ng mandurukot na kasabwat ng mga pulis na nailantad namin noong Mayo. Natuntun ng XXX. Eksklusibo. Pagkakautang ng isang ginang sa isang bangko sa Batangas City, kahihiyan ang naging kabayaran. Pagpapaskil ng litrato ng ginang sa loob ng bangko. Basta nung ipasko nila, wala silang pakialam. Ibig sabihin lang po nun, para lang ikaw ay ipahiya sa tao. Tinutukan ng XXX. Expose. Ginang na taga Parañaque, nagpaayuda. Gusto ko mabawi yung alahas ko sa kanila. Pero na kung pera nga ibibigay ko sa kanila, itutubos ko. Ibalik lang yung alahas ko, kaya pinag-ipunan ko yun. Alahas na isinanla sa isang pawn shop, naglahong parang bula kasama ng bahay sanlan. Ang investigasyon ng XXX sasambulat na. At yan ang mga istoryang dapat yung abangan ngayong gabi. Sa programang walang inuurungan kahit pa inuulan ng pagbabanta mula sa aming mga nasasagasaan. Ito ang eksplosibong expose. Labis na kahihiyan ang naging kabayaran sa utang ng isang ginang sa isang bangko sa Batangas City. Para raw kasing kriminal na ipinaskil ang kanyang litrato sa loob ng bangko na nagresulta pa sa pagkawala ng kanyang ikinabubuhay. Ang paghihingi ng ayuda nitong ginang kasabay ng aming mabilis na pagtutok sa kasong ito, narito na. Mag-ingat, sira sa utang. Mga katagang nakasulat sa litratong ito na nakapaskil sa isang bangko sa Batangas City. Litrato na siyang inirereklamo ng ginang na nagpakilalang si Kenya Blanco. Anya, kredibilidad at integridad raw niya ang inalis sa kanya ng bangko. Pula nang ipaskil nito ang kanyang muka na tila isang wanted noong buwan ng Hulyo noong pang nakaraang taon. Para po ipahiya lang sa tao. Dahil po buhat ng mga ipaskil nila yun, hindi naman po sila nag-insist na maningil eh. Kumbaga po parang baliwala na lang. Para po hindi naman sila nag-insist, hindi sila nag-try na tumawag sa akin kung magbabayad na ba ako o ano. Wala na po. Basta nung ipaskil nila, wala silang pakialam. Nag-ugat ang reklamo ni Aling Henya nang mangutang siya ng pandagdag puhunan sa Mount Carmel Rural Bank. Kwento niya, may 3 taon na siyang dealer ng mga office supply. Karamihan ng mga kliyente niya ay mga barangay sa Batangas City. Kasi po nag-loan kami sa bangko ng worth na 11,000. Nakapagulog naman kami ng 1 month. Almost 7,700 plus na lang po ang alam kong natitira. Sa 11,000 po minus 2,500. May mga savings na po yun. Tapos ngayon po nagpunta nga ako doon, nagpakwenta, umaabot na po siya ng 12,000, pati initial, pati po penalty at interest. Aminado si Aling Henya na sumablay siya ng paghuhulog sa utang sa bangko. Pero wala naman daw siyang balak talikuran ang kanyang obligasyon. Kaya nagulat siya nang ipaskil ng bangko ang kanyang pangalan at litrato kasama ng iba pang mga hindi nakakabayad sa utang. Pinost na nga nila yung picture ko dun sa bangko na inamoy wanted kasi laki ng A4. Tapos po, yun, ang dami na nakakakita, pati yung mga client ko, supplier ko. Nagsibak out lahat dahil sa nakita nila na bakit to ganyan, meron akong nakapost sa bangko, parang nawala sila ng trust.
Ngunit ang higit niyang iniinda ay ang naidulot nitong matinding kahihiyan sa kanya at kanilang pamilya. Wala po ako ngayong hanap buhay dahil po nawalan nga ako ng kliyente. Nawalan din po ako ng supplier kasi po ang supplier ko dati nakakakuha ako ng my terms. Ngayon po dahil sa mga nakapost na yun, ngayon po ang gusto nila cash kung ibabayad sa kanila. Ano po, ikakash ko lang naman po akong capital. Nawalan po ako ng dignity, nawalan ako ng personality, nawala yung lahat ng trust sa akin ng tao, yun po. Upang mapatunayan ang kanyang sumbong, isinama pa kami ni Aling Henya noong Hunyo 22 sa Calicanto, Batangas City kung saan naroon ang Mount Carmel Rural Bank. Kargado ng spy camera, nagtungo sa bangko si Aling Henya. Pagbungad pa lang ng pinto, nahagip na agad ng lente ng aming kamera ang mga litratong nakapaskil sa loob ng bangkong iyon. Tulad ng reklamo ni Aling Henya, katulad nga ito ng mga wanted poster. Nakalagay nga ang pangalan ng mga tao. May mga nakasulat pang mag-ingat, sira sa utang. Isinangguni naman sa tanggapan ng human rights ang reklamo ni Aling Henya. Ipinakita namin ang video kay Director Mark Cerveros. Unang tingin pa lang, kinumpirma na niyang may paglabag nga sa karapatang pantao ang pagpapaskil ng bangko. Is still subject for further investigation, but dun sa nakapaskil, it is indicative of a human rights violation. Dun sa nakasulat sa nakapaskil, sabi nakasaad doon, mag-ingat, sira sa utang. Ang unang papasok sa isip ng mga kabasa noon is, ang taong ito hindi marunong magbayad ng utang, ang taong ito sinungaling, ang taong ito hindi mapapagkatiwalaan. That is already an indication na yung kanyang dignity, yung kanyang honor, and reputation in the community is diminished or violated. So in that sense, her right is violated. Ayon pa sa CHR, wala raw halagang katumbas ang dignidad at reputasyon ng isang tao, kaya naman raw pinoprotektahan ito ng ating saligang batas at isang international treaty para siguraduhing hindi ito malalabag ninuman. Mahirap nang mabawi yun. Kumbaga, di ba sabi nga, pag ang reputasyon mo ang nawala, walang monetary compensation or any kind of compensation that will restore that reputation na nawala. Isinangguni din namin sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang idinadaing ni Aling Henya. Tama nga ba ang ginawa ng bangko para makasingil? Meron tayo kasing mga provision sa Manual of Regulations patungkol sa collection ng mga utang. No? Yung sinasaad doon na merong tayong tinatawag na unfair collection practices. Meron ka talagang hindi pwedeng gawin habang nangungulekta ng utang. Ang example dito, hindi mo pwedeng ikwento sa kapitbahay, hindi mo pwedeng isumbong sa barangay, sa lahat ng kamag-anak, hindi ka pwedeng tumawag bago alas 6 ng umaga o lampas ng alas 10 ng gabi. Kasama na dito yung hindi pwedeng ipahiya ang tao. So kung merong proseso na ginagawa ang ating mga kolektor na sa tingin ng kliyente hindi naman karapat-dapat siyang napapahiya o nalalaman ng buong mundo yung kanyang transaksyon, ito po ay violation sa aming unfair collection practices provision. Meron ding separate na provision patungkol naman sa privacy of information. So, importante kasi sa banking industry yung level na ang magkausap, yung umutang at yung pinautang. Hindi mo na kailangan isama yung buong barangay para lang mangulikta ka or para magpahiya nga ng isang kliyente. Kaya naman raw maaaring may nilabag ang Mount Carmel Bank sa kanilang paraan ng paniningil. Kung babasihin ko lang doon sa inyong binigay sa aming impormasyon na nakaposte nga yung mga picture na parang wanted sign, no? Meron talagang violation ng banking guidelines. Kung nandiyan na po yung formal na complaint nung individual, ipoprocess na po ng Financial Consumer Affairs Group namin yan
At meron pong kaukulang departamento ang titingin kung ano ang kailangan namin gawin para ma-establish, number 1, yung totoong facts. Number 2, kung ano po ba ang kailangan gawin para kung sakasakaling may violation, ano naman yung mga remedial measures. Sakaling mapapatunayan nga sa gagawing investigasyon na may nilabag nga ang bangko, ay maaari daw itong mapatawa ng parusa. Meron niyang parang inventaryo ng mga penalties, both monetary at administrative, no? Kaya naman itong nakaraang Huwebes, kasamang ilang kawani ng Human Rights Commission at ang nagre-reklamong si Henya Blanco, personal kong tinungo ang Mount Carmel Rural Bank sa Batangas upang kunin ang kanilang panig ukol sa naturang issue. Pagdating sa bangko, agad kaming pumasok sa loob nito, ngunit pinayuhan kami na huwag na munang ipasok ang dala naming kamera. May 1 oras din kami sa loob ng bangko. Usap ang mga taga-Commission on Human Rights at ang mga kinatawan ng bangko. Ngunit hindi pumayag ang pamunuan ng Mount Carmel na makunan ang usapang iyon. Ngunit nalaman namin mula kay CHR Director Mark Sebreros ang naging resulta sa usapan. Attorney, ano pong naging pag-uusap sa loob with the bank manager? Nag-commit si Ms. Patricia Katapang, yung bank manager, na i-recommend din sa kanilang head office na tanggalin yung kanilang policy. Yung pagpo-post ng poster ng mukha ng kanilang mga kliyente, pati yung mga katagang sira sa utang. In-acknowledge niya na alam nila na isa human rights violation at ginawa lang nila yon para sa kanyang sabi ay mapilitan yung mga kliyente na magbayad. Pero inamin niya na ito ay paglabag sa karapatan ng tao. Ngunit ayon sa CHR, patuloy nilang imo-monitor ang naturang bangko kung susunod ito sa kanilang pangako. Kapag malaman po natin, attorney, na next week, sabihin natin late next week, nandiyan pa rin yung mga litrato, ano pong action ng CHR? Then we will support legal action against the bank. Kasi maghahalantaran na yung paglabag nila sa karapatang pantao. Henya, anong pinangako mo sa bangko? Nangako rin raw si Henya sa bangko na babayaran niya unti-unti ang utang niya pati ang mga interes nito. 10 pesos po a day. Sa aming account na po yung dalawa mag-asawa, bali 50 pesos a week. Pabayaran mo rin ng 50 pesos. Opo. Walang katumbas na halaga ang kredibilidad at dignidad ng isang tao. Karapatan ng sinuman ang ipaglaban ito kung ito'y natatapakan. Dahil walang karapatan ng sinuman, yurakan ang dignidad ni numan, maging sila ay may pagkakautang. Dahil may proseso ang lipunan sa tamang paglilitis sa sinumang lumalabag sa batas na hindi na kinakailangan na ipahiya ang sinuman.